advantage or more of disadvantage yung fact na pwedeng ibenta agad sa streaming platforms yung movie and that people will just wait for like 2 months after? Ako, yan yung isang sa mga bagay din na sana mabigyan ng attention. Kasi I do know sa ibang bansa, there are certain countries na bago yung ma-load ay merong 8-month rule to 1-year rule. Diba? Pero sa Disney Plus, ang Snow White agad-agad. Yeah, pero may ganun din kasi like yung Superman, nasa online na. Sa US. Sa US, may ganun. May ganun eh. I mean, sana mabigyan natin ng ganun. Kasi ang unfair din, ako nasasaktan ako kapag nakakabasa ako ng comments sa Facebook or sa social media na sige, mukhang maganda yung pelikula niya. Sige, abangan ko lang sa Netflix. Hintayin ko lang sa Netflix. Parang, may mga, ang pelikula ay, eto kasi yung pagkakaiba. Yan, di ba? Pwede ka naman gumawa ng movies for TV. Pwede ka rin naman gumawa ng movies for series, for streaming. Pero iba ang requirements ng movies for cinema. Kahit sa editing pa lang yan, iba pa lang yan. To the point na gumagay niyang camera pag pinapakinggan namin ng sound. Ilipat mo to sa left. Taas mo ang right front, patayin mo to. Hindi siya, it's a science eh. Yun. Na hindi para ma-enjoy nung viewers kapag nanood sila. Even the framing, iba yan. Yun. So, yung pelikula o yung product na dapat ina-enjoy natin sa sinehan, let's support it sa sinehan. Yung mga product na kailangan natin, na pwede naman natin i-enjoy sa streaming platform, enjoy natin sa streaming platform. Huwag natin paghaluin kasi iba yung expectations. Iba rin yung binibigay din naman doon. Pero what's your take on AI naman po? Ako okay ako sa AI. Pero dapat mag-set ng limitation as early as now. Ano yung limitations? For example, the visual effects. I mean, hindi ko na-encourage na mawala ng trabaho mga visual effects artists just because of there is an AI. Yes, in terms of work, mas bibilis. Pero, you were sacrificing the artistic part na hindi makukuha ng AI. Meron pa rin human touch yan na hindi kayang ibigay. Kahit sa script. Mag-type ka ngayon sa ChatGPT or sa Google na sa AI ngayon ang script, makakabuo eh. Pero makikita mo kahit synopsis pa lang eh. Mabubuo niya yung kwento eh. Pero pag binasa mo na maayos, disconnect. Walang emotion, walang personal touch, walang processing yung characters. Scene by scene by scene by scene, hindi nag-work siya na one cohesive story. Okay siya basahin, pero kapag visualize mo na sa pelikula, gagana lahat ng audience, paano siya napunta doon? Yan, diba? For me, kailangan mag-set ng limitation, but it's a big help. Dapat supplementary lang siya, support lang siya, pero dapat hindi yan ang magpalit ng trabaho natin. For example, sige, kayo as a entertainment press. What if dumating yung time ng AIS? Pwede nang palit ng trabaho. Papayag kayo? Nararamdaman na nga namin yung iba. Joke lang. Joke lang. Yun. Pero for me yun. Yeah, dapat hindi. yeah. Dapat we should set a limitation on what can an AI should be. At ito yung dapat na meron tayo. Last na lang from me, direct. How do you want to be remembered as a... Grabe. Ang tanda naman. Agad-agad. Mamatay na ba ako? Legacy na kagad. Yung gusto mo i-project na ano siya. Parang ganun, oo. 60 na ba ako? Tapon na ba? I mean, siguro for me ay ang hirap sagutin. Parang hindi pa kasi ako mature doon sa part na yun. I mean, pwede ko kasing sabihin na parang legacy eh, lahat ng pelikula na nagawa ko. Pero ako kasi always, sige, 30 years from now, 40 years from now, or 50 years from now, meron pa ba makakaalala ng pelikula mo? Meron naman, pag sobrang ano talaga siya. Kapag classic? Through talaga siya. Tapos ginagawang peg sa mga studies. Pwede, di ba? Pero for me, is that enough? To remember the director? Oo. I guess so. How about the people that you work with? Yun lang. Usually, it's the artist and the director lang. Di ba? How about your staff? Di ba? Or the person behind the camera? So, hindi ko pa siya masagot doon. Pero,
kung tatanungin mo ako ngayon kung saan ko gusto maalala yun in terms of body of work, baka mas gusto ko lang siguro maalala pa for now is that doon sa moral lesson or doon sa kung anong gusto sabihin ng mga ginagawa kong pelikula. Yun. Tanggalin mo na yung genre, tanggalin mo na yung production value, pero ano yung mas inner core ng project na yun, and the message on that specific So time basically and how you age. made people feel. Oo, di ba? Baka doon ako. And then ano ba yung reflection nandun sa society? Yun. Tingin ko, yun naman muna yun sa ngayon. Yung kasama pa dyan, ikaw Marlo. Si Janelle, Ano nga yung legacy ni Janelle? Congratulations. Picture na lang. game. Tapos,